Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Amen at lalong higit po sa ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ating Panginoon. Yung palakpak po sa ating Panginoong Diyos. Amen. So ayan po. Salamat po sa ating Panginoong Diyos na narito po tayo. May mga dumarating pa po. Masaya po ba tayong lahat? Narito tayo sa gawain ng Panginoon? Amen. Dako po tayo sa message po ng ating Panginoon ngayon. So nabanggit po ganina, ang sineselebrate po natin. Sino po yung sineselebrate po natin? Si Jesus. Amen? So sabi nga po, we don't celebrate the dates or the calendar. We celebrate Jesus. Na siya'y pinanganak para sa ating lahat. Amen. So, ang ating pong topic ngayon, sa ating pong message, the revelation of Jesus' birth. Ayan. The revelation of Jesus' birth. Matatagpuan po yan sa Lucas chapter 2, verse 10 hanggang 12. Lucas chapter 2, verse 10 to 12. Pwede pong tumayo po tayong lahat. Lucas chapter 2, verses 10 to 12. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes lying in the manger. Sa Tagalog po, at sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito, ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Makupo na po tayong lahat. Palakpakan po natin muli yung ating Panginoong Diyos. Ayan. Praise God. So, the revelation of Jesus' birth. But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths, lying in a manger. Nung first Christmas, nung pinanganak po ang ating Panginoon, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? Imaginin po natin, i-picture po natin during their time, yung mga shepherds o mga pastol. Gabi po noon, madilim. Nung time po na yon,
malamig yung simoy ng hangin habang sila po ay nagpapastol. At isipin po natin yung amoy, no, ng mga sheep o yung mga tupa na kanilang pinapastulan. At biglang may lumabas na anghel at biglang nagliwanag yung kanilang kapaligiran. Ano kaya po yung mararamdaman natin kung tayo po yung nandoon? Yung anghel po merong magandang balita na dala-dala. Isipin po natin, sa dami-dami ng tao na nandun po sa Israel, sa Bethlehem, sa mga pastol o sa mga shepherd, dun po nagpakita ang anghel para sabihin po yung magandang balita sa mga pastol. Yung shepherd po sa panahon po nang ipinanganak ang ating Panginoon, yun po yung isa sa pinakamababang uri ng trabaho, yung pagpapastol. Mababa po yung tingin sa kanila. At nabasa ko po, even po sa court, hindi po tinatanggap yung patotoo ng mga pastol. No? Ganun po kababa yung tingin po sa kanila ng lipunan. Pero pinili po sila ng Diyos para sa kanila sabihin yung magandang balita, no? Sa mga mababa, sa mga humble. Amen? When the angel suddenly appeared to some shepherds on that first Christmas night, they were terrified. Sila po ay natakot. But the angel brought a wonderful message. Meron po magandang balita na dala-dala ang anghel sa kanila. At hindi lang po sa kanila. Ang sabi dito, for all the people. Kasama po ba tayo doon? Amen. Kasama po tayo doon. Tayong lahat. Tayo pong mga mananampalataya po ba tayong lahat na narito? Amen. Tayo po ay napakapalad. Napakapalad po natin na hindi masukat na pagpapala, na napakapalad po natin. Dahil po, kung naunawaan po natin yung ating personal na karanasan dito po sa mensahe na ito, sa kapanganakan ng ating Panginoon, ito po ay one of the great joy. Binanggit dito, I bring you good news that will cause great joy, na magdudulot ng malaking kagalakan. But the question, how many people today have no notion of joy? Marami pong tao ngayon, pag dumarating po yung season ng Christmas, so we believe mga kapatid, na hindi po December 25 ipinanganak. Wala pong nagkiklaim sa atin na yan yung araw ng kapanganakan. Wala pong sinabi sa Bible, basta sinabi doon, malamig na panahon. At sineselebrate po natin yung kapanganakan ng ating Panginoon. Ngayon po, ano po yung nagiging kagalakan po pag dumarating po yung season na to? No? Excited ang mga tao kasi makakatanggap ng mga regalo. Ayan, makakakuha ng mga pamasko, lalo na yung mga bata. Sabi nga nung bata pa ako, paborito daw na season ng mga bata, Pasko daw po. Tama ba mga bata? Ayan, mga bata po Ayan. Kasi bibigyan daw ng pamasko. Ayan. Kaya po, napupuno sila ng kagalakan, makakatanggap ng regalo. Pero ang tunay po na pinagmumulan ng kagalakan ay hindi po mismo yung season, kung hindi yung ipinanganak si Jesus. Amen? As the angel announced the birth to the shepherds in the field, he used 3 titles for Jesus. Meron pong 3 sinabi dito sa verse natin.
And these words indicate characteristic of His that are essential for our faith. Essential daw po itong tatlong title na sinabi po ng anghel para po sa ating pananampalataya. Pag sinabing essential, hindi pwedeng mawala. Hindi ka mabubuhay kapag wala ito. Amen? Kaya po siya sinabing essential. So, what do these three important words actually mean? Ano po ba ang ibig sabihin nitong tatlong mahalagang salita na ito? Three main division sa ating pong message ngayon. Number 1, Savior. Ayan. Number 2, Christ. Number 3, Lord. So number 1, Savior. Jesus is called Savior. So, Jesus, Yeshua. Ayan, Savior. Because He came, bakit po Savior? Bakit siya naging Savior natin? Nating lahat. Because He came to rescue us from the penalty of our sins, which is condemnation and eternal punishment. Yan po yung dahilan. Kaya po siya tinawag na Savior. Kaya po siya dumating dito nagkatawang tao para maging Savior natin. He came to rescue. Pag sinabing rescue, ang ibig sabihin po nito, pag nire-rescue ang isang tao, ibig sabihin, hindi niya kayang iligtas yung sarili niya. Amen po ba? Lalo na yung mga, sample na rescue, yung mga nalulunod, yung mga natrap sa kuweba, mga sunog, yung mga ganyan. Merong tinatawag na rescuer. Yung nire-rescue, wala siyang kapasidad na iligtas yung sarili niya, kaya nga siya ire-rescue eh. Amen? At yung rescuer, siya po yung tutulong dun sa ire-rescue para mailigtas. Nakuha niyo po, mga kapatid? Yun po yung rescue. Kaya nga 'di ba may mga sa atin no, marami tayong mga rescuer no sa ating bansa sa panahon ng mga sakuna. Tinatawagan 'yan at 'yan po yung kanila pong ginagawa. So nire-rescue po ang isang tao para maligtas po siya. Tayo po hindi lang po tayo nire-rescue ni Jesus para po sa kalagayan natin dito. Yung mga kailangan natin ng tulong, dito po. Nire-rescue po tayo from the penalty of our sins. Ano po yun? Condemnation and eternal punishment sa hell. Later on sa lake of fire. Doon po tayo i-rescue. Mapapahamak po tayo. We are doomed para mapahamak. Kaya dumating ang Panginoon, our Savior. Sabihin mo nga sa katabi mo, Jesus is my Savior. Amen. Lahat po tayo, Jesus is our Savior. Sa mga superhero movies, ayan, no? Mga superhero movies, mga bata, o tayo po, habang lumalaki po tayo, meron po tayong mga superhero movies, no? Na ating pong ginusto nung mga bata pa po tayo na napapanood po natin. At pong ginagawa ng mga superhero, sila po yung nag-i-intervene sa panahon po ng dangerous situation. Doon po sa i-rescue nila na powerless victim. No? Biglang darating yung superhero para iligtas yung taong mapapahamak. Ngayon po, pag naligtas na po siya nung kanyang superhero, ano pong sasabihin? You're my hero. Ayan, di ba? Binabanggit yun. Ikaw ang nagligtas sa akin, salamat. So napupuri yung nagligtas. In the Bible, the word Savior simply means someone who saves someone else. Ayan. Someone who saves someone else. Yun po yung Savior. God the Father chose to save us. Ito po mga kapatid,
Ang ating Ama na nasa langit, He chose to save us. Pinili niya na iligtas tayo. Di mo ba tayo nagagalak, mga kapatid? Na ang Diyos, na ating Ama, He chose to save us from this hopeless condition. Yung condition po ng tao, kung nabasa nyo na po yung ating module 1, yung pinaka number 1 na topic, man's condition. Kung nabasa nyo po siya, yun po yung condition ng tao. Hopeless condition. Isang makasalanan na mapapahamak. Kaya lang, ang ginawa po ng ating Diyos, by sending His only begotten Son to earth to be born of a virgin. Sinugo niya yung kaisa-isa niyang anak. Praise God. To be born of a virgin. Naganap po yung propesiya sa Isaiah 7:14. So, praise God. Jesus lived a sinless life and offered Himself as a sacrifice for our sins by dying on the cross. So di ba po nung Old Testament time, the sacrificial system, ang inihahandog po ng mga hayop dapat walang kapintasan. So ang ating Panginoon, nung ihahandog niya po yung kanyang sarili, siya po ay sinless, wala pong bahid, walang karumihan. Kaya po siya ay perpektong handog para sa Ama. Amen. By dying on the cross. So si Jesus, pinanganak po siya para mamatay sa krus. Pinanganak para mamatay, para bayaran yung kasalanan natin lahat. Amen? Kaya po, pakapalad po natin na mayroon pong nagbayad. Kasi for the wages of sin is death. May nagbayad para po sa atin. To understand Jesus' role as a Savior, para mas maunawaan po natin mga kapatid, we must understand our own desperate situation. Yung lahat ng tao na wala pa po sa Panginoon, hindi pa po sumasalataya, sila po ay merong desperate situation, hopeless. Kaya kailangan po ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Bakit po desperate situation? Humans have sinned against God. Ang tao po ay nagkasala sa Diyos. Amen po ba? Ang tao nagkasala sa Diyos, siya po ay nagrebelde sa Diyos. At siya po ay nahiwalay sa Diyos na nagbibigay buhay. Separation. Nagkaroon po ng separation ang tao sa Diyos. Matatagpuan po natin yan sa Romans 3:23. For all have sinned. Ang lahat po ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay ano po? Kamatayan. Ang tanong mga kapatid, kaya ba nating bayaran yung kasalanan natin sa sarili natin? No. That's why we need a Savior. Kailangan po natin ng Savior. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa Romans 5:12, ang sabi po sa Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man. Sino po yung one man na binabanggit? Adam. And death through sin. And in this way, death came to all men because all sinned. Lahat po nagkasala. Amen. Pumasok ang kasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao. At dumating, yung kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. So, yun na po ang naging kalagayan ng lahat ng tao. Lahat ng lahi, from generation to generation, yan po ang naging kalagayan. Yan yung man's condition ng tao dahil sa kasalanan ng isang tao. Wala tayong kinalaman sa kasalanan ni Adan, pero dahil sa kanya, pumasok
yung kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya, hopeless ang tao sa sarili niya lang po. Kaya po napakabuti ng Diyos mga kapatid, napakabuti ng Diyos. God rescues us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Matatagpuan po natin yan sa Colossians 1:13-14. Iniligtas tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Kaganina po nababanggit yung kasalanan Kailangan po ang kasalanan mapatawad, maalis sa tao. Mangyayari lang po yon sa pamamagitan po niyan ng redemption, pagtubos, para mapatawad po yung kasalanan natin. Kaya po, napakapalad po natin na nirescue tayo ng Diyos. Amen? Nagagalak po ba tayo sa ginawa ng Diyos? Amen. So Jesus truly is our Savior. Isipin po natin yung verse na yan sa Colossians. God rescued us from the domain of darkness. Dati po, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kadiliman. Amen? Yun po yung kapangyarihan na kumikilos po sa atin. At ngayon, sa mundo na to, sa mga taong wala pa sa Panginoon, yung kapangyarihan ng kadiliman. Ngayon, bakit po tayo niligtas? Bakit naging mapalad? Dahil God transferred us. Pag sinabing transferred, nilipat na tayo ng ating Panginoon. Saan? The kingdom of His beloved Son. Nasa kingdom na tayo ni Jesus ngayon. Wala na tayo sa ilalim ng kingdom ni Satan. Amen. Napipicture niyo po ba yung ginawa ng Diyos sa atin? Nasa ilalim na tayo ng kaharian ng Diyos, kingdom of His beloved Son. Kaya po, ang ating Panginoon ang tunay na tagapagligtas, our Savior. Amen? Palakpakan po natin yung ating Panginoon. Number 2, Christ. Ayan. Yun yung sinabi ng angel. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ. Jesus is also the Christ. Ano po ba ibig sabihin ng Christ? Which means the anointed one or Messiah. Anointed one or Messiah. God promised to send Israel a Messiah who would be their deliverer and king. Pinangako po yan ng Diyos sa bayang Israel. This was announced to Mary by an angel. Tingnan po natin sa Lucas chapter 1, verse 31 to 33. Ang sabi po, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. Sa English po, Jesus. Pero sa Hebrew, Yeshua. Jesus, He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give Him the throne of His father David, and He will reign over the house of Jacob forever. And His kingdom will have no end. Ayan. Yan po yung sinabi ng anghel kay Mary. Nung kinausap po siya ng anghel na siya ay maglilihi, manganganak ng isang lalaki. So naganap po yung propesiya sa buhay po. So ito po yung fulfillment, mga kapatid, nung promise ng ating Panginoon. Matatagpuan din po natin yan sa Isaiah 9:6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace.
Yan po, nangyari. Yung child na yan, si Jesus po. Amen. Isa pong tagpo, yung John 4, chapter 4, verse 25. Yung na-encounter po ng yung babae po, Samaritana, yung ating Panginoon. Sabi po sa 25, the woman said unto him, I know the Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Ito po ang tugon ng ating Panginoon. Jesus said unto her, I that speak unto thee am he. Ako na nagsasalita ako. Ako yun. Yung sinasabi na Christ o Messiah. Praise God. Sa panahon po ng ating Panginoon, napakapalad din po ng babaeng Samaritana. Nakausap niya na yung sinasabi na nalalaman po namin na darating ang Mesiyas, ang Kristo. Yun na pala, nasa harapan na niya. Yung sinasabi sa kasulatan. Amen? Yung Christ po na word o title, hindi po siya surname o apelido, no? Jesus Christ. Hindi po. Christ comes from the Greek word Christos, meaning anointed one or chosen one. So yun po yung meaning ng Christ. Greek word Christos, anointed one or chosen one. This is the Greek equivalent of the Hebrew word Mashiach or Messiah. Messiah. The one sent, no? Sinugo. Jesus, ano naman yung Jesus? Jesus is the Lord's human name given by the angel Gabriel. Yan, mababasa natin yan sa Lucas 1:31. Ito, will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. So Christ, mga kapatid, the word Christ is his title, signifying Jesus was sent from God to be a king and deliverer. Siya po ay sent from God na maging hari at tagapagligtas, deliverer. Mababasa po natin yan sa Daniel 9:25 at sa Isaiah 32:1. Diyan po natin makikita yan. Jesus Christ means Jesus the Messiah or Jesus the Anointed One or pinahiran, the Anointed One, the Messiah, Jesus the Messiah or Jesus the Anointed One. Marami pong prophetic passages sa Old Testament that refer to a coming Messiah. O sa Old Testament po, marami po yan. Would deliver His people. May kita po natin yan sa Isaiah 61 at sa Daniel 9:26. Tingnan po natin Isaiah 61 verse 1. Opo, ayan, 61:1. The Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me. Ayun po, Christ, anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. Ayan po, nabasa po natin Isaiah 61:1. Daniel 9:26, nandun po, nakalagay po siya, nakasulat. According po sa ancient Israel, mga sinauna pong Israelita, iniisip po nila that Messiah would come with military might to deliver them from decades of captivity. Di ba naalala niyo po si Jesus? Akala ng mga tao, yung triumphal entry, yung mga tagpo, akala nila, siya na yung king na magliligtas. Kasi ano po sila nasakop po sila
ng Roman government. At kailangan po nila ng tagapagligtas. Akala nila, yun na, si Jesus gagamit ng puwersa. Hindi po. Hindi po siya naparito para iligtas sa kapangyarihan ng mga militar. Hindi po yun yung purpose ng ating Panginoon. But the New Testament come with military might from decades of captivity to earthly kings and pagan nations. But the New Testament reveals as much deliverance, as much better deliverance provided by Jesus the Messiah. Yung deliverance po na ipagkakaloob, na ibibigay ng ating Panginoon, hindi po doon para iligtas sila sa pang-api sa kanila, hindi po. Yung mga Israelita. Ano po yung better deliverance? A deliverance from the power and penalty of sin. Ito po yung deliverance na kailangan ng lahat ng tao. Sa kapangyarihan ng kasalanan at kabayaran ng kasalanan. That's why si Jesus po ang nag-offer nito. Makikita po natin yan sa Lucas 4:18. Tingnan po natin yung Lucas 4:18. Ito pong Lucas 4:18 at yung binasa natin na Isaiah 61 verse 1, ito po yung katuparan. Amen po? Luke 4:18, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed. Di ba yan din po yung nandun sa Isaiah 61:1? Pagkatapos basahin ni Jesus, following verse, meron pa po yan 19:20. Pagkatapos basahin niya ni Jesus, sabi niya, naganap ngayon ang salitang ito. Kaya nga gustong batuhin si Jesus ng mga tao sa kiniklaim niya na prophecy na yan, na naganap po sa kanya. So praise God, nangyari po sa panahon ni Jesus, nangyari na fulfill yung prophecy na the Spirit of the Lord is upon me. The Christ. Sa Romans 6:23, yung for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yun po, eternal life through Christ our Lord. Yun po yung ino-offer ni Jesus. The most significant anointing came by the way of the Holy Spirit. So mababasa po natin yan sa Acts 8. Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Sinabi po yan ni Peter, how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and power. Tingnan nyo po, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Ito po yung anointing na tinanggap ng ating Panginoon. Although siya po ay Diyos, pero nag-depend po siya sa Holy Spirit. Yung power of the Holy Spirit. Para saan po? And how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil. Because God was with Him. Yun po yung anointing na meron ang ating Panginoon, the anointing of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Kaya po, kung babasahin po natin yung account ni Jesus, kung paano niya po nagawa, lahat ng mga miracle, lahat po ng gumaling, sabi po doon, mahawakan lamang yung laylayan ng Panginoon, gumagaling. At lahat ng tao, gustong-gusto nilang lapitan yung Panginoon. Bakit? Merong kapangyarihang lumalabas sa Panginoon. Yun po yung anointing of the Holy Spirit na ginamit ni Jesus para po mag-ministry. Although He is God, but He depend
sa Holy Spirit. Ang tanong mga kapatid, how about us? Kanino tayo dumidepende para makapag-minister sa mga tao? Para makapangaral, makapag-pray ng mga may sakit. Magaling po sila. Kung si Jesus na Diyos, He depend sa Holy Spirit, how much more tayo na hindi po tayo Diyos. Mas lalong kailangan po natin yung anointing ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Amen? Dahil kung wala po yung anointing ng Holy Spirit, para lang po tayong gumagawa nang walang ma-accomplish sa ating Panginoon. Amen? Kaya po, ang ating Panginoon, yun po yung most significant anointing. Yung the anointing of the Holy Spirit. At nasaksiyan po yan ng mga alagad. Jesus' title of Christ means He is God's anointed one. The one who fulfills the Old Testament prophecies, the chosen Savior who came to rescue sinners. Sinners, tayo po yan, mga tao, makasalanang tao. Tingnan po natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. First Timothy 1:15. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Buong pagtanggap. Ano po yung sinasabi? Christ Jesus came into the world to save sinners. Sino po yung sinners? Tayo. Sabi ni Paul, of whom I am the worst. Napakaganda po ng sinasabi po dito. Kailangan natin deserve full acceptance. Christ Jesus came, kaya po tayo nagse-celebrate. He came into the world to save sinners. Grabe. Napakabuti po ng Diyos na ginawa niya po ito para sa atin. Praise God. Hallelujah. So, number 3. Lord. Pag sinabing Lord, it means owner. Ayan. Lord, Master, Creator. Jesus is Lord. Amen po ba? The term Lord emphasize Jesus' deity. Pag sabing deity, pagka-Diyos, divine. The term Lord emphasize Jesus' deity. In Jesus' day, the word Lord, ayan, di ba, nababasa niyo yung Lord, small l o small p, Panginoon. Pero si Jesus, capital L, hindi siya small l. Capital P. In Jesus' day, the word Lord was often used as a title of respect toward earthly authorities. A title of respect lang po pala yun, di ba? Naririnig nyo tinatawag na Panginoon ng tao yung kanyang amo o yung kanya pong pinaka-boss. Pero small p. Yung po pala ay title of respect toward earthly authorities. When the leper, ito po yung may ketong, called Jesus Lord sa Matthew 8:2, he was showing Jesus respect as a healer and teacher. Ayan, nung pinagaling po ng ating Panginoon. Tinawag niyang Lord, no, ang ating Panginoon. However, ayan, after the resurrection, di ba, pinanganak si Jesus, siya po ay namatay, inilibing, at nabuhay na muli, resurrection. After the resurrection, si Jesus lang po ang Diyos na kiniklaim ng lahat natin na muling nabuhay. Amen? Yung ibang Diyos na kiniklaim nila na Diyos, hindi po nabuhay. Amen?
Siya po ay muling nabuhay. Ano po nangyari? After the resurrection, the title Lord as applied to Jesus became much more than a title of respect or honor. Hindi na po ganoon nung pong nabuhay ang ating Panginoon. Saying Jesus is Lord became a way of declaring Jesus' deity. No? Ito na, nangyari po. Muling nabuhay ang ating Panginoon. Kaya nga po, dahil po sa muling pagkabuhay ng Panginoon, nagkaroon ng kabuluhan yung pananampalataya natin. Amen? It began, saan po nag-start yan? With Thomas. Diba? Naalala niyo po ba si Doubting Thomas? Sabi niya, hindi ako maniniwala. Hanggat hindi ko naisusuot yung kamay ko sa kanyang tagiliran, hindi ko nakikita yung mga butas sa kanyang kamay. Hindi ako maniniwala. Ngayon, nagpakita ang Panginoon, nakita niya. Ano sabi po ni Doubting Thomas nung nakita niya yung Panginoon, napatunayan niya? Sa John chapter 20, verse 28, Thomas said to him, "My Lord and my God." My Lord and my God. Sinabi ni Doubting Thomas. Ngayon, hindi na doubting. Naniniwala na siya. Pero ano sabi ng Panginoon? Mapalad ang mga taong naniniwala na, ngunit hindi ako nakita. Mapalad po tayo. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, sinabi po yun ni Thomas, "My Lord and my God." Kanina, hindi siya naniniwala eh. He confirmed His equality with God the Father. Mababasa po natin yan sa John 8:19 at sa John 10:30. John 8:19, "If you knew me, you would know my Father." John 10:30, "I and the Father are one." Kaya yung iba pong mga denomination, kiniklaim, no, yung word na oneness, yan, kinokot po nila yan. Pero ang ibig sabihin po niyan, sinasabi ni Jesus, kinoconfirm niya yung kanyang equality with God the Father. God the Father and Jesus ay equal God. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi po siya mas mababang God. Ang God the Father, mataas na posisyon, tapos si Jesus nandito. No. Jesus is equal. The triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are all equal. The acknowledgement of Jesus as Lord, bakit po napaka-importante nito mga kapatid, na-acknowledge po natin? It is a requirement for salvation. Requirement. Kailangan, no, na natin para maligtas po tayo. Ano sabi po sa Romans 10:9? If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, ano po mangyayari? You will be saved. Saved, may dina, saved, ligtas. You will be saved. Tingnan niyo po yung verse mga kapatid. Yung Lord, Jesus is Lord, at yung resurrection ni Jesus, magkasama sa isang verse. Romans 10:9. Jesus is Lord, yung title ni Jesus, at yung resurrection ni Jesus, magkasama. Na kailangan po nating sabihin at kailangan po nating paniwalaan. Kailangan nating sumampalataya para po tayo mali. In saying, ito po mga kapatid, sino po makakapagsabi ulit na Jesus is Lord? Raise hand. Taas po natin mga kamay. Yung naniniwala sa puso niya, Jesus is Lord, na si Jesus ay Panginoon. Kung tayo po ay naniniwala at sinasabi po natin, ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, sa ating lahat, we commit ourselves to obey Him. Tinaas po natin ating kamay o hindi, basta naniniwala tayo na si Jesus ay Panginoon, we are committed, kinukomit natin yung ating sarili na sumunod sa Kanya.
Amen? Sino pa ulit ang magtataas na Jesus is Lord? Para nabawasan po yata yung nagtaas kanina. At bakit po mga kapatid, napakahalaga na i-commit natin yung ating sarili sa pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi po ni Jesus sa Lucas 6:46, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Bakit mo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi mo naman sinusunod aking mga utos. 'Di ba? The word Lord, Master. Pag sinabi Master, pag inutos yan sa kanyang servant, anong ginagawa ng servant? Yes, Master. Yes, Lord. Hindi ka pwedeng maging servant, tapos inutusan ka ng Lord mo, tapos sabihin mo, I am a servant, hindi ako susunod. Pwede po ba yun? Pwede po ba yun? No, hindi po. Kaya po siya naging servant ng Lord niya, ay para sumunod po siya sa kanyang Lord, sa kanyang Panginoon, sa kanyang Master. At nakatalaga po siya sa kanyang Panginoon. Amen? Minsan yung Lord, ang babaw lang eh. Ang babaw lang, oh Lord, si Jesus Lord. O ano ngayon ang implikasyon nito sa buhay natin, mga kapatid? Ang sabi po ng Panginoon, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit di niyo naman sinusunod yung aking mga sinabi. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang taong matalino na nakikinig ng aking salita at sumusunod sa aking mga utos. Siya ay tulad ng taong nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. Dumating ang mga pagsubok, dumating ang malakas na ulan, malakas na unos. Ang bahay na yon ay ano pong sabi ng Panginoon, ay nakatayo pa rin. Hindi natibag, hindi natinag. Bakit? Dahil ang pundasyon ay bato. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero yung nagsasabing Jesus is Lord, na hindi naman sumusunod sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, siya ay tulad ng taong hangal na nagtayo ng pundasyon, ng bahay na pundasyon ay buhangin. Kaya yun po, ganun siya kahalaga mga kapatid. Yung verse 46, binigyan din niya pa yung 47, 48, 49. Para lang i-emphasize yung Lord na sinasabi ng ating Panginoon sa 46. It is accompanied by a submission to Jesus' authority. May authority po ba si Jesus sa buhay natin? Amen. Meron siyang full authority. Why? Dahil siya yung Lord. If Jesus is Lord, then He owns us. Kung si Jesus po ay Panginoon, tayo po ay pag-aari ng ating Panginoon. Jesus has the right to tell us what to do. Ang ating Panginoong Jesus ay meron siyang karapatan na sabihin sa atin kung ano yung ating gagawin. Dahil siya ay Lord. Kaya nga po mga kapatid, ganun po kahalaga, ito pong Jesus is Lord, na atin pong sinasabi, kiniklaim, pinag-akan. A person who says Jesus is Lord with a full understanding, yan, full understanding of what that means. Kapag meron tayong punong-punong pangunawa kung ano po ba yung ibig sabihin ng Jesus is Lord, ito po yan. Jesus is God and has supreme authority over all things. Ano pong mangyayari? Has been divinely enlightened. Siya po ay maliliwanagan. 'Di ba? Kapag tayo po ay hindi naliliwanagan, madilim. No? Hindi tayo naliliwanagan. Kaya nahihirapan po tayong makasunod. Pag nagbasa po tayo ng Bible na hindi tayo enlightened, hindi natin maunawaan. Ngayon, ito po, ano po sinasabi ng Bible sa Jesus is Lord? Tingnan po natin yung 1 Corinthians 12:3. First Corinthians 12:3. Therefore,
For that reason, therefore, I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Hindi mo masasabi na si Jesus ay Panginoon unless ni-reveal sa'yo, sinabi sa'yo ng Holy Spirit, at ang Holy Spirit nananahan sa ating buhay. Amen? Kaya po hindi lahat makakapagsabi nito unless the Holy Spirit, except the Holy Spirit. Faith in the Lord Jesus is required for salvation. Ang pananampalataya po sa ating Panginoong Hesus ay kailangan para sa ating kaligtasan. Acts 16:31. Yan, maano po natin yan. So mga kapatid, meron pong tanong, do we understand everything about God? Of course not. Hindi po natin malalaman lahat. Everything about God. We need revelation para malaman natin everything about God. Kaya nga tayo nagbabasa-basa ng Bible araw-araw to know more about God. Amen? Kasi hindi pa full yung ating understanding. But these three names, Savior, ano po yung three names na sinabi po sa text sa points natin? Savior, Christ, and Lord tells us what we need to know. Kagaya po ng sinabi sa mga shepherds nung nandun po sila sa field, nung ipinanganak po yung ating Panginoon. So, praise God, mga kapatid, tayo po, ano po ang ating patotoo? Nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Naniniwala po ako na lahat po sa atin ay meron nagbago sa buhay po natin. Sa akin po, na-experience ko po, nung tinanggap ko po ang ating Panginoong Hesus sa buhay ko po. Ako po ay dating walang interest. Wala po akong interest sa kanyang salita. Ayaw ko po ng mga gawain. Hindi po ako interesado dyan sa pagbabasa tungkol sa Panginoon. Basta naniniwala ako, nagsisimba ako, umatin ako ng simbahan, pupunta ako ng simbahan. Yun lang po. Kilala ko si Jesus na matay sa krus, pero hanggang dun lang. Walang kalaliman. Walang personal revelation, walang personal experience. Kailangan kasi natin maranasan to yung ating Panginoon. Wala po akong personal encounter sa Panginoon. Pero nung tinanggap ko po yung Panginoon, naranasan ko po na talagang ma-inlove sa kanyang salita. Amen? Kailangan po natin ma-inlove ulit. Ibalik po natin yung inlove natin sa kanyang salita. Amen. At ngayon po, sa Diyos po purihan, talagang masasabi ko po na napakapalad ko na tinanggap ko po ang ating Panginoon sa aking buhay. Amen. So, in our conclusion, the revelation of Jesus' birth to the shepherd is one of the most exciting and great news given by God to all people that cause great joy. Amen? So, napakagandang balita na nagdulot sa atin ng malaking kagalakan. The revelation of Jesus' birth for us today, sa atin ngayon. Ano po ba ang revelation ng ating Panginoon sa kanyang kapanakan ngayon? God's love has come to us. God's love abides with us. And God's love saves us. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Sabi nga po, mga kapatid, Christmas is a time to praise and thank God for our salvation. At sa oras na to, mga kapatid,
Naniniwala po ko na lahat ng ginawa ng ating Diyos, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, para maging matagumpay yung pagliligtas sa atin. Ngayong season na ito, wag po natin hayaan na mapigilan tayo ng mundo para hindi celebrate ang ating Panginoon. Kailangan po natin, ito po ang panahon ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kaligtasang pinagkaloob sa atin ng Diyos. At dahil po tinanggap po natin yung kaligtasan, kailangan din po natin ibahagi ang magandang balita na ito. Kagaya ang ginawa ng mga shepherd, hindi sila nanatili doon sa lugar na yon. Sumunod sila, pumunta sila sa Bethlehem. At sinabi nila yung pinapasabi ng anghel. At ang sabi po doon, lahat ng nakapakinig, lahat sila ay nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, manalangin po tayo at ating pong pasalamatan yung ginawa pong kabutihan ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ipinagkaloob niya ang kaisa-isa niyang anak upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak sa atin, ang Panginoong Hesus. Ibinigay niya sa atin. Sabi po sa Romans, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, ano pang bagay ang hindi niya maibibigay sa atin? Lord, dalangin ko po, ito pong message about the revelation of Jesus' birth, nawa ito po ay maging kayamanan sa aming mga puso, na may pamuhay po namin ang mga bagay na ito. Lord, hindi lang tuwing season na ito, kundi araw-araw, celebrate namin ang iyong kapanganakan, ang muli mong pagkabuhay. Dahil ito po ay ginawa niyo po para sa amin. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos. Salamat po. Maraming salamat. The greatest gift na tinanggap po namin, walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. The greatest gift we ever had sa buhay po natin ay si Jesus. Kaya salamat po, Panginoon, sa regalo ang aming Panginoon. Tumanggap kami ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan. Salamat po. Maraming salamat. At Holy Spirit, patuloy po kayo mag-minister sa buhay ng bawat isa. At Lord, tulungan mo kami na may pamuhay po namin yung Jesus is Lord sa araw-araw na buhay naming pananampalataya. Salamat po, in Jesus' name. Amen. Amen.